Eto mga kapatid, nakita ko lang at nagluluksa yung kapatid nitong slain o napatay na rebelde na ito. Sabi niya, the people who convince you to walk away from your life won't be the ones to bring you home when it's too late. Kaya sa mga magulang, ingatan niyo yung iyong mga anak. Alam niyo, alam niyo nung ako ay nag-aaral ng high school, no? Ako ay siraulo nung high school. Hindi ako pumapasok at saka school became too petty for me. So, ang kasama ko noon, mas nakakatanda sa akin, mga nakasama ko. Sa mga bagay na gagraduate pa lang ako ng 4th year high school, nagawa ko na yung ginagawa ng 30 anyos na nagtatrabaho. Which is hindi maganda. Kasi may mga na-miss ka na na-expose lang ako sa sex, bisyo, kasamaan ng mundo. Putang inang yan. Lahat nakakita ko. High school pa lang ako. Hanggang sa nakapasa ako ng UP So yung magulang ko naging proud na putang ina ka, patapon ka na. Nag-UP ka pa, mag-UP ka na. Ngayon, siguro kung ikaw ay taga-probinsya, hindi ko masyadong ina-advise na dalhin nyo sa UP yung mga anak nyo. Kasi bagamat yun ay prestigious na lugar, hindi pa hinog ang mga bata. So kung maaari, wag ilayo sa magulang. Akin lang to. Sa dami ng mga nakikita kong ganito. Lalo na lumalakas na naman ang pwersa ng mga NPA sa administrasyong ito. No? And I want you to understand that kakasangkapanin ka lamang ng mga taong ito. Pag ikaw ay pumanaw, pamilya mo pa rin ang maglilibing sa'yo. Pamilya mo yung magdurusa. Hindi naman sila. Hindi ka indispensable. Pag namatay ka, papalitan ka lang, magre-recruit lang sila ng iba. Nalalaban sa bayan. Now, magbalik tayo sa klima ng politika ng ating bansa. Nakikita niyo yung alyansa ng administrasyong ito at saka anong mga katarantaduhan na mga nag-recruit sa kanya. Sumalangit na ang kaluluwa. Nag-aalyansa sila. Pero in reality, putang ina, yung mga namundok, pag nasa lubong ng mga sundalo o ng pulis, magpapatayan pa rin. Pero yung kanilang mga political front, nakikipag-alyansa, nangunguha ng pondo ron sa putang inang gobyerno na yan. They use the resources of the government at nagsasakripisyo yung buhay yung mga ganyan. So sana yung mga kabataang nainganyo sa buhay ng pakikibaka, ibang pakikibaka na lamang yung gawin ninyo. Makibaka kayo para sa kung ano yung mabuti. Maghanap buhay kayo para sa pamilya. Suriin nyo maigi kung ano bang mabuti. Ganon din sa ating sandataang lakas. Alam ko naghahanap buhay lang kayo. Pero tignan nyo yung nangyayari sa taas. Tapos kayo, makikipagbari lang kayo sa mga yan. Pero yung mga amo ng mga NPA, amo ng mga rebelde na kabarilan nyo, putang ina, nag-uugnayan lang in some way para sirain si Sara Duterte. Tapos gera na naman, putang ina, walang katapusang gera, walang katapusang patayan para sa propaganda, para sa power. Pare-pareho namang mga kurakot ang mga putang ina. Pare-parehong walang malasakit. Yung amo ng mga pulis sa ngayon, putang ina, mga walang malasakit. Yung amo nito itong namayapang ito, putang ina, salot lang ng lipunan. Tapos magbubuis kayo ng buhay para doon.
ikot-ikot lang ang putang ina, nakataya yung paa mo sa lupa. Nasa hukay yung isa mong paa. Kung ikaw ay rebelde, nasa hukay yung isa mong paa. Kung ikaw ay pulis o sundalo, nasa hukay yung isa mong paa. Di mo alam kung pag may engkwentro, biglang hindi ka na makauwi sa pamilya mo. Maglalaban kayong dalawa. Pero yung mga putang ina nyong amo na kurakot, mag-isip kayo, ano ba yung mabuti sa bansa? Sirain nyo yung Duterte? Si Duterte na nagpasuko sa mga rebelde. Si Duterte na kinakitaan ng mga rebelding may utak. Na pag-asa ng bayan, sumuko nung panahon niya. Sa dami ng pagsuko na yun, naiwasan yung bloodshed, naiwasang mamatay yung mga katulad mo. Sumalangit nawa, naiwasan ding nabawasan ang kalaban ng sandatahang lakas. Nai-safety rin ang buhay ng ating mga sundalo at pulis. Tapos putang ina, si Duterte nasa ICC ngayon. Putang ina naman. Putang ina, ilang buhay yung niligtas ni Duterte. Putang ina naman, man. Anyway, God bless. Nawa ay maging safe yung pamilya mo at ma-achieve mo ang kapayapaan dyan, and pagdasal mo yung bayan natin. God bless.